Kasi hindi naman ito binabalita sa ibang media. Ito mainit-init pa. Umuusok-usok pa. Mainit-init pa. Kumusta na po kayo lahat? Magandang araw po sa Luzon, Visayas, Mindanao, dito sa Pilipinas. Magandang araw. At sa mga makakapanood po nito sa ibang bansa, lalong-lalo na po sa mga kapatid. Magandang araw po sa inyo lahat. Martes. Sa ngayon ay kung naririnig ninyo ay may mga nagtatrabaho. Kasi nandito na ako sa aming trabaho. Pero hindi pa ako pumasok. Kasi kukwento ko lang. Ito, ikukwento ko lang. Napakahirap magbiyahe. Mula po doon sa amin sa Zamboanga del Norte, sa Osmeña, sa bayan namin, hanggang dito sa Pagadian, Zamboanga del Sur, nasa 5 oras ang biyahe. Kanina nagbiyahe ako alas 7 ng umaga, 2 oras akong nakatayo sa loob ng bus. Napakahirap. Tapos pagdating sa terminal sa Pagadian, napakaraming tao, grabe. Mga nagbakasyon, bumoto, dahil gusto nilang ma-exercise yung karapatan nila bilang Pilipino, bilang mamamayan. Ang daming mga tao, napakarami. Nung Sabado, ganun din. Nung umuwi ako, papunta sa bayan namin, ganun din, standing pa rin. Punong-puno yung mga bus. Pero sa awa ng Diyos ay nairaos na yung halalan. Walang masamang nangyari sa atin, sa ating pamilya. Pasensya na po kayo kung narinig niyo yung mga ingay. Malapit lang kasi ako dito sa trabaho namin. Kung nandun sana ako sa bahay, tahimik lang. Tulad nung nakarang video ko, yung may pumuna doon sa kaisahan sa Iglesia ni Cristo, yun, nasa bahay ako nun. Yung video na yun, yan. Yung video na yan. Nasa bahay ako nun. Pero ngayon, nandito na sa job site, pero hindi pa pumasok. Bukas na lang siguro. Kasi wala, nanghihina pa, pagod. Pasensya na po kayo kung medyo maingay. May mga nagtatrabaho na pumasok na sila kaninang umaga, Martes. Tsaka malapit lang naman sila dito. Kaya ito, tutuloy natin yung paggawa ng mga video patungkol doon sa halalan, yung midterm election 2025. Tapos na yung pasya ng taong bayan. Nagsalita na ang taong bayan kung sino ang gusto nilang ihalal, kung sino-sino yung mga gusto nilang iluklok sa pwesto. Hindi natin alam kung sinong mananalo, kung sinong matatalo. Pero yung mga senatorial, yung pasok sa top 12, ay pito yung pasok sa top 12. Yung 7 yun, pinagkaisahan ng Iglesia ni Cristo. Pasok sa top 12. Yung isa nga, number 1, si Bongo Sunod-sunod yun, Bongo, Bato. Tapos yung iba nasa Alyansa, Team Alyansa. Pero si Congressman Marcolita, yun independent. Pero inadapt siya ng PDP, pero pasok siya. Tapos si Bam Aquino, parang KMP yung party list niya. Hindi ko masigurado, pero pasok din siya. Ang hindi nakapasok, si Bong Revilla. Hindi natin alam kung ayaw sa kanya ng taong bayan o dinaya. Hindi natin alam. Kasi yung boto ng Iglesia ni Cristo ay malaking puhunan na yun. Sana. Tapos makakuha pa siya sa mga tao na hindi Iglesia ni Cristo.
Pero hindi natin alam, hindi natin ah, masasabi kung ano yung nangyayari. Kasi nga nasa kwan siya 13, 14, siya lang, siya lang ang hindi nakapasok sa top 12 na walo sila na napili para pagkaisahan sa Iglesia ni Cristo sa Senado, sa senatorial candidates. Pero unahin muna natin yung mga tawag nito, yung absentee voting. Ano ba ang ibig sabihin ng absentee voting? Ito, pag-usapan po natin yung mga absentee voting. Ano ba yung absentee voting? Ayan. Oh. Ayan. Absentee voting. It is process by which electors who are unable to go in person to the polling site on polling day can still cast their vote. Ayan ang absentee voting, mga tao na hindi makakarating, hindi po makakapunta doon sa araw mismo ng election. Maaring makakapunta siya doon, pero hindi siya makapagboto. Sinong halimbawa? Police, military, teacher, sino pa? Media. Yan yung mga bumubuo sa absentee voting. Absentee voting. Nauna na sila bago yung May 12. Binigyan sila ng karapatan ng COMELEC. Pag-usapan natin sila na ang nauna na bumoto. Sino-sino ang kanilang mga ibinoto? Ayan ang tanong. Ito mainit-init pa. Umuusok-usok pa. Mainit-init pa. Kinuha ko sa mapagkakatiwalaang source. Sa Net25 kasi hindi naman ito binabalita sa ibang media, ibang mainstream. Hindi nila pinabalita yan. Net25 lang nagbabalita. Ito, panoorin natin. Yung absentee voting. Alam mo ba kung sino mga nanguna? Ha? Sino yan? Alam mo ba bumoboto sa absentee voting? At saka na yan, hindi nilabas yan. Ngayon lang nila nilabas yan. Oo. Ang mga bumoboto dyan, mga polis, sundalo, mga teacher, yung mga hindi makakaboto sa araw ng eleksyon. Kasi Hindi, ano to? Local absentee voting Oo, to. Hindi to overseas. Hindi. Ito yan sa Pilipinas. Okay. Alam nyo kung sino nanguna? Sino? Ay, yung top 3, yung tatlong, yung tatlo. Oo nga, no? Sina Senador Bongo, Ronald De La Rosa, at Congressman Rodante Marcoleta. Nako. Surprising yan, ha? At karamihan na sa nabi ang puto natin, ha? Ang absentee voting, karamihan, opisyal ng gobyerno yan, ha? Ito nga, Tawan ng gobyerno. media at Yan. uniform personnel. Uniform, check. Nako po. Sundalo, police, di ba? May mensahe yan, nasa na? Hindi lang ito kasi pag yan lang yung top 3. Pero pag tinignan mo yung nandun sa number 4, number 5, puro puro kandidato ni dating Pangulong Duterte. May mensahe yan. Oo. Basahin niyo po mabuti yan. Mga, uniform, mga yan. Police, sundalo, Oo, teacher. yes. Naka-uniforme yan. Paano na? Ano ang kasunod? Oo. Nakapagtala ho ng pinakamaraming boto, Bongo, sa absentee voting to, local, 45,481. Tinan mo siya, no? De La Rosa, 44,818. Oo. Marcoleta, 34,543. Oo. Pang-apat, Jimmy Bondo, Oo nga, no? 32,784. Pang-lima, Raul Lambino. Pagtakin mo yan, pumasok mo yung lambing. Alam mo, wala ang dyan, ipakita mo nga sa screen. Yung iba pang mga pumasok dyan sa local absentee voting, makikita mo, Walang stasyon. alyansa na nasa Kandidato? wala. So talaga. Nasa baba sila lahat. So, ibig sabihin, pati empleyado ng gobyerno. Mukhang ang kanilang sentimiento, ang kanilang boto ay nandun sa Duterte. Nako po. Duterte. Pag-aralan niyo po mabuti yan. May mensahe yan, no? Basahin niyo po yan. Nako. Sabi nga ni Kajem mayroong mensahe yan. Bakit hindi kayo nagustuhan ng mga taong gobyerno? Di mga taong gobyerno kasi yan yung mga
absentee voting, taong gobyerno yan. Yung alyansa ano nangyayari sa alyansa? Yung absentee voting, bumoto na sila. Tapos ang nanguna, yung mga politiko na nasa Team Duterte. Duterte kung tawagin. Wah, sabi nga ni Kajem, gumising na kayo. May mensahe yan. Ba't ganun? Kasi nga, yung maraming nagtataka doon sa isinagawang pagboto, yung isinagawang kaisahan sa Iglesia ni Cristo. Maraming nagtataka bakit sila daw yung piniling ganito, iboto, si Bong Revilla, si Jaime Marcos, si Villar, kung sino-sino pa. Kini-question nila bakit sila daw ang pinili. Ngayon, tingnan ninyo doon sa absentee voting, sinong nangunguna. Ito, mainit-init pang balita yan Sa kabila ng pag-uusig sa kaisahan sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nagtatagumpay. Nagagalak kami sa Iglesia ni Cristo. Kami, buong puso kaming nagagalak. Buong puso kaming sumunod. Ginawa namin yung pakikipagkaisa sapagkat iyon ay aral ng Panginoong Diyos at iyon ay nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Yung mga nagsasabi na walang boboto sa mga inendorso ng Iglesia ni Cristo, mayroong nag-comment niyan, mayroon pong nag-comment. Pakinggan po ninyo, panuorin. Ayan, ilalagay ko sa screen. Ayan. Ay nakalagay dyan, ang sabi niya, malalaman sa Mayo 13, 14. Ipapaalala ko sa iyo, Mayo 13 na ngayon. Mayo 13 na ngayon. Anong nangyari? Itong latest update sa mga senatorial candidates. Ayan Maraming naiinggit. Maraming inggit na inggit. Pinipilit nilang pilipitin yung pagkakaisa na masama daw. Ginagawa nila na masama daw yung pagkakaisa. Bakit kayo pag nagrarally kayo, sinasabihan, nagsasalita kayo, magkaisa tayo, pero hindi nyo na nagagawa. Sinisigaw nga ninyo sa lansangan, magkaisa tayo. Tapos ngayon, nagkaisa ang Iglesia ni Cristo. Hindi lamang sa panahon ng paghalalan, nagkakaisa ang Iglesia ni Cristo. Hindi lamang sa araw ng halalan, sa lahat ng mga gawain sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa loob ng Iglesia ni Cristo, nandito ang pagkakaisa sapagkat iisang katawan ang Iglesia ni Cristo. Natutupad yung mga hula sa Biblia patungkol sa Iglesia ni Cristo. Napakasayang pagmasdan niya ang magkakapatid na magkakasamang gumagawa. Anong masasabi niyo? Yung mga basher dyan, yung mga basher. Maraming nagbabas sa Iglesia ni Cristo ngayon. Maraming nagko-question. Ang isa na question nila, bakit sila ang mga pinili? Wala tayong alam bakit silang pinili ng pamamahala. Katulad ng mga naipost ko na sa mga nakaraang video, may mga nakikita ang pamamahala sa Iglesia ni Cristo na hindi nakikita ng sino man. Nagbigay na ako ng halimbawa, yung sakuna na nangyari sa Cagayan de Oro City. Sa buong Cagayan, hindi ko alam kung anong probinsya yan. Basta Cagayan de Oro. December yun noon. Bago dumating yung malakas na sakuna, binaha ang Cagayan. Nangasiwa ng pagsamba sa Cagayan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, nagsalita siya sa mga kapatid, sa mga may tungkulin sa mga ministro. Nagbabala siya na mayroong isang sakuna na darating sa Cagayan. Nangyari, natupad. Ganyan din ang mga nakikita niya
sa mga inirekomenda nilang mga tao para ihalal. Ngayon, pinupuna ninyo. Yung mga yan, may mga problema yung mga yan, may mga kaso yung mga yan. Bahala na ang batas sa kanila. Basta kung sino yung napagkaisahan, doon kami. Talagang si Senator na yan, Rodante Marcoleta. Bukas, May 14, baka magkasunod na sila ni Bongo. Magkasunod na sila, number 1, number 2, alinman sa kanila. Ang nakakalungkot lang dyan, wala si Bong Revilla. Hindi natin alam kung talagang ayaw sa kanya ng mga tao. Basta ang importante, pinagkaisahan siya ng Iglesia ni Cristo. 7, yung pumapasok sa top 12, Magic Top 12. Pinagkaisahan ng Iglesia ni Cristo. Sa lokal, yung mga ibinoto ng Iglesia ni Cristo, ito ang nakakalungkot yung mga congressman na pumirma sa impeachment ng Vice President. Wala na, pinulot na sa kangkungan. Ayan o. Nasaan na si Epifanio Labrador? Ipagtanggol mo yung mga yan. Uy, Epifanio Labrador, pagtanggol mo sila. Yan daw. Walang pumasok yung mga party list. Ngayong alyansa, ilan lang ang nasa Magic 12 na nasa alyansa. Si Ma'am Aimee, humiwalay sa alyansa. Cayetano, humiwalay din. Si Villar, humiwalay din. Ilan na lang yung dyan. Si Lacson, Soto, Kiko, parang 3 lang yata sila na nandyan sa alyansa. Pero yung iba nandun na sa baba. Ang panalangin ng iba, sana lahat yung Duterte ay makapasok sa Magic 12. Pero sino man ang makakapwesto dyan, ito nga 13 na ngayon, bukas 14 na. Pakunti ng pakunti yung hindi nabibilang. Pataas ng pataas si Rodante Marcoleta. Magiging senador na. Si Senador Rodante Marcoleta. Sa Diyos ang kapurihan. Mabuhay ang Iglesia ni Cristo. Lahat ng mga nanguusig, lahat ng naninira, napahiya sila. Napahiya sila. Yan ang totoo. Doon nga lang sa absentee voting, hindi pumasok yung mga alyansa. Sabi nga ng isang host sa Net25, anong pangalan nun? Basta yung isang host. Naku, delikado. Mag-isip na kayo. Anya. Delikado talaga. Maging tao ng gobyerno. Di ba karamihan dyan tao ng gobyerno. Ayaw nila yung alyansa. Yung taong gobyerno. Sino ba yung taong gobyerno? Pulis, sundalo. Basta karamihan nandyan. Mga tao ng gobyerno. Bakit ang pumasok yung nasa team Duterte? Bueno, maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood sa aking channel. Sa mga kapatid na nasa ibang bansa, dito sa Pilipinas, maraming salamat po. At sa lahat ng mga basher dyan, maraming salamat sa lahat ng mga basher. Doon po sa page account ng Senator Rodante Marcoleta ay nag-post siya. Nagpasalamat. Nagpasalamat po ng taos-puso sa kanyang mga followers doon sa mga bumoto sa kanya, sa mga nagtiwala sa kanya. Hindi magluluwat, manunumpa na sila na senador. Malamang yung 6, pagkatapos yung 3,
Katapos yung sunod-sunod hanggang makompleto yung 12. Kasi hindi naman magkakasabay yan, yung 12 na manunumpa. Mauuna yung 6. Number 1 hanggang number 6. Mapapasama na dyan si Senator Rodante Marcoleta. Nakakataba ng puso. Panalo ang kaisahan ng Iglesia ni Cristo. Wala daw boboto sa mga in-endorse ng Iglesia. Inggit sila.